pinapalakas, ang Discipleship Coordinator ng Islama Academy, Bishop Fernando O. Bustamante. Okay. Ang isa sa pinaka-desire dapat ng isang totoo na anak o disciple ng ating Panginoong Diyos ay ang lubusang makilala ng ating Panginoong Jesucristo. Right. Sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3, if you have the Bible, please open with me in Philippians chapter 3, verses 10 up to 11. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Hindi sa napagtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko ang makantang ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Konting background lang po. Pinapakita ni Apostle Paul sa church ng Philippians. Unang-una sa lahat, yung kanyang karanasan bago siya maging mananampalataya o apostol ni Kristo. Pinanggit niya sa mga naunang talata na inaari niyang kalubihan ang lahat ng bagay. Pag sinabing kalubihan, sinasabi niya dito na yung palang mga credential niya sa kanyang buhay, nung hindi pa siya nakakakilala o nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, alam natin ang credential niya. Sapagkat binanggit po niya yon sa mga naunang talata ng Kabanatang 3, siya'y Pariseo, Saduceo. Na siya ay mahigpit sa pagsunod sa kautusan. Pero, pinapakita rito ni Apostle Paul yung kanyang paniniwala na siya ay matuwid because of the law at sa kanyang religious affiliation, ay pinakita niya rito na hindi pala yun ang magbibigay ng kaligtasan. At ang pinaka-reference dito ay ang Acts chapter 9, kung saan si Apostle Paul na dating Saulo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, sinasabi niya ngayon, meron lang siyang isang hangarin. Sinasabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon. Of course, pag sinabi natin tanging hangarin dito sa passage na ito, yun yung dinidesire ng kanyang puso. And what is the desire of Apostle Paul? Ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Nakakamanghang isipin sapagkat itong si Apostol Pablo ay tinatawag kong the Great Apostle. Ano? Why? Dahil siya po ay naging apostol ng ating Panginoong Jesucristo, especially sa mga Gentiles. Marami po siyang mga naitayong simbahan, marami siyang karanasan sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi niya, parang hindi pa niya lubusang kilala si Kristo sa kanyang buhay. So sinabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo Jesus. Mga kapatid, kapag gusto natin makilala si Kristo sa ating buhay, hindi po madali to know Christ sa buhay po natin. Especially sa mga nag-work sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po madali yun. Sapagkat sinabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. In one way, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So doon nag-start si Apostle Paul kung paano niya isinuko yung kanyang buhay doon sa reference ng Acts chapter 9 dahil doon niya nakita na ang Kristo na kanyang pinapersecute ay Diyos na buhay. Hindi yung nanatiling patay. So sinasabi natin ngayon dito na kung gusto natin makilala si Kristo sa ating mga buhay, pasimulan natin tingnan na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi mo Diyos na nanatiling patay. This is the proof that He is God because He was resurrected from the grave. At pinapakita niya ngayon dito na ang ating Panginoong Jesucristo gusto niyang maranasan yung kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo. Ano ba yung sinasabi niya rito? Ang sabi niya dito, maranasan,
bahagi sa kanyang mga paghihirap. So, ibig sabihin, si Paul, sinasabi niya na ang way ng pagkakilala niya sa Panginoon ay hindi madali. Kasi bakit? May kasama pong paghihirap. Tama po ba? So, ibig sabihin po dito, pinapakita ni Paul dito, kung gusto niyang, nung nakilala niya si Kristo, hindi lang niya basta nakilala si Kristo sa experience niya ng paglilingkod. Nakilala niya si Kristo sa pamamagitan ng Scripture, sa pamamagitan ng mga inspiration ng banal na Espiritu sa kanya, kung paano niya nakilala ng lubusan si Kristo. So, ibig sabihin, sa ating mga mananampalataya, hindi ho basta sasabihin natin na gusto kong makilala si Kristo pero ayaw po natin mag-sacrifice. Kasi kailangan po natin lubusang makilala si Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga po itong Islam Academy po natin, hindi po ito madali. Bakit? Merong mga tiga-gapan dito tiga-mahipon, di po ba? Merong mga natin sa atin na ang lalapit, pero naglalaan tayo ng oras. Uma-absent sa trabaho, di ba? Yung iba naman ay dapat merong gawin. Pero binibigay natin yung oras natin sa pag-aaral because we want to know Jesus sa buhay natin. At bahagi po ito na tinatawag ni Apostol Paul na kumbaga sa kanyang kaisipan na kasama ang sakripisyo, kasama ang paghihirap sa pagkakilala natin kay Kristo. The way of Apostle Paul knowing Christ is not easy, kundi ito ay mayroong kalakip na sakripisyo o paghihirap. Ano ba sabi niya? Sabi niya maging patulad niya sa kanyang kamatayan. Just imagine, kasama yung willingness ni Paul to die because of Jesus. Nakita niyo, yung kamatayan, he is willing to die dahil kay Kristo. Kaya mapapansin natin dito, si Paul, sinasabi niya, malinaw, na because of Christ, na kanyang Panginoon, na kanyang tagapagligtas, na kanyang pinaglilingkuran, na kanyang ipinapangaral, willing si Paul sa kanyang pananalita, naglubusang ninanais niyang makilala si Kristo sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang paghihirap, at maging tulad sa kanyang kamatayan. Nakita niyo yung punto rito? So, ibig sabihin, malinaw sa kanya, doon sa mga naunang talata, sa 1:21, for me, sa chapter 1, verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Because that is his principle. Kapag ang prinsipyo ng isang Kristiyano ay gusto niyang makilala si Jesus sa kanyang buhay, you are not knowing Jesus sa pagiging passive natin na wala tayong ginagawa. Because God gave us means to know Him sa buhay po natin. Amen po ba? In what way? Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kalakip ang paglilingkod sa Kanya sa ating mga buhay. That's why Apostle Paul taught us, for me to live is Christ and to die is gain. Pero sabi ni Paul, hindi ko pa nakakamtan ang lahat ng ito. Because in the succeeding verses, sinabi niya in verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. So sinasabi niya, kahit marami na siyang accomplishment, mula nang niligtas na ni Jesus, sinasabi niya, hindi ko pa nakakamtang ito. Hindi ko pa nakakamtang ang kamatayan. Hindi ko pa lubusang nakakamtang ang paghihirap. Just imagine, in 2 Corinthians chapter 11, o 10 yata yun, diniscribe ni Jesus Christ kay ni Paul yung lahat ng kanyang karanasan. 3 araw siyang lulutang-lutang sa dagat, sa malinit niyang paglalakbay, etc., etc. He was suffered sa kanyang paglilingkod sa Panginoon because he knew that is the part sa kanyang buhay upang lubusang makilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa
tatanggapin na recognition dito sa course 1 ng ating tinatawag na Foundation of Theology. Ito po ay isang pasimula pa lamang. Hindi pa po natin nakakamtam yung mga bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paggamit niya sa Islam Academy. At nawa sa puso po natin ay magkaroon tayo ng kagalakan upang ikurso pa natin sa mga darating na ating pag-aaral dito sa Islam Academy na tayo ay magkaroon ng desire to know Him, to know Jesus Christ sa buhay natin, hindi lamang sa personal na pag-aaral natin, subalit sa pag-recognize natin sa mga tagapagturo na mayroon tayo sa Islam Academy na ginagamit ng ating Panginoong Diyos. This is the highest purpose sa buhay natin, to know Jesus more and more daily in our lives. Kaya sinasabi dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo sa aking buhay. At nawa, sa ating ginagawang ito yung pinaka highest purpose ng puso natin. Hindi sa ano pa man, kundi, Lord, I want to know you more sa buhay ko. At makikilala kita ng lubusan kung magbibigay ako ng oras at panahon sa mga bagay na may kinalalaman sa pagpapaunlad ng aking pananampalataya upang maihanda ako at magkaroon ako ng pagka-recover sa mga gifts and talents na binigay mo sa akin, especially how to teach, how to serve the Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. So mga kapatid, ito yung gusto ng ating Panginoong Diyos at muli, ang ating highest purpose sa Islam Academy is to know Jesus sa buhay po ng bawat isa sa atin through His Word at sa paggamit niya ng mga binigyan niya ng gifts sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating Islam Academy. God bless you all. So, praise the Lord. Isang malakas kong palakpak. Thank you, Pastor Fernan, for that very remarkable message coming from the Word of God na very inspiring po para sa bawat isa, para tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Amen? So, praise the Lord. At ngayon, let us move on po for the next part of our program. Sa susunod na bahagi po ng ating programa ay ang presentation of the candidates for graduation para po ilahad at ipakilala ang mga magsisipagtapos ay tinatawagan ko po si Pastor Fernan Bustamante bilang Discipleship Coordinator at para po sa pagko-confirm ng mga graduate, tinatawagan po natin ang ating chairman ng Islama, Pastor Floren O. Bustamante. Chairman of Salinato Ministers and Ministry Association, Reverend Florencio O. Bustamante, as Islama Academy Coordinator for Discipleship, I present to you the candidates of graduation of Islama Academy student by academic year 2024 here at GLFC Nieves, Salinato, consisting of 2 males, please stand up. Ayun po. And 15 females, for the total of 17 graduates. They are satisfactorily completed the requirements prescribed by the Islama Academy. Mr. Chairman, the candidates of graduation. By the authority vested in me as Chairman of Islama Academy, as the Discipleship Coordinator mentioned, all of you are satisfactorily completed, consisting of 2 males and 15 females for the total of 17 students. Now I confirm you graduates. God bless you all. Makaka